taon ng paglilingkod. 50 taon ng pagbibigay liwanag. Ang Davao del Sur Electric Cooperative ay naging pundasyon ng pag-unlad sa lungsod ng Digos at probinsya ng Davao del Sur at Davao Occidental. Sa ating ginintoang anibersaryo, ating balikan ang isang mahalagang bahagi ng ating misyon, ang pag-abot sa mga pinakamalayong komunidad, dala ang pangako ng elektrisidad at pagbabago. Sa timog na dulo ng Pilipinas, kung saan humahalik ang alon sa maputing buhangin at kung saan tila mas malapit ang bituin sa lupa, matatagpuan ang mga komunidad na hinahamon ng distansya at kawalan. Ito ang Sarangani Island at ang malalayong barangay ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sa mahabang panahon, ang kanilang gabi ay pinaghaharian ng dilim. Ang kanilang pamumuhay ay nakasandig sa simpleng ritmo ng kalikasan. Ngunit ang pag-asa ay sumisikat, dala ang pangako ng liwanag at pagbabago. Mula sa Balangonan Port sa Jose Abad Santos, 3 oras ang biyahe gamit ang pampasaherong bangka patungo sa Balut Island. Ika nga ng iba, ang pagtawid patungo sa Balut Island ay isang matinding pagsubok sapagkat pagdadaanan mo ang hagupit ng malalakas na alon, lalo na sa pagdating sa tinatawag nitong channel o kung sa Tagalog ay tawaging kipot. Katapat ng Balut Island, matatagpuan ang Sarangani Island, ang pinakamalayong sakop ng Dasoreco. Dito, 4 na barangay ang napailawan dahil sa programang elektrifikasyon at sa tulong at suporta ng lokal na pamahalaan upang marating ang Sarangani Island. Buong tapang na tinahak ng Dasoreco team ang malalakas na alon. Ang araw ang nagsilbing orasan at ang dilim ang nagtatakda ng hangganan ng mga gawain. Ang edukasyon ay hinahamon ng limitadong oras ng pag-aaral at kawalan ng ilaw. Limitado ang komunikasyon at tila malayo ang pag-asa para sa mas maunlad na kinabukasan. Ngunit ang sitwasyon ay unti-unting nagbabago. Sa pamamagitan ng Barangay Line Enhancement Program ng gobyerno, ang liwanag ay nagsisimulang dumating sa Sarangani Island. Ang mga poste ay itinayo, ang mga kable ay ikinakabit. Nagdadala ng pangako ng modernong pamumuhay sa mga tahanan na dati natatakpan ng dilim. Sa Sarangani Island, partikular sa Barangay Kamalig, ang pagdating ng kuryente ay nagbigay ng bagong pag-asa para sa bawat pamilya at sa buong komunidad. Sa una, maglisod pa mi o kanang wala pa'y kuryente. Kay among gamit sa barangay, kanang typewriter pa, pero karon nanay kuryente, dali na jud kayo mabuhat na mo. Tungod sa kuryente, dali na jud kayo maka-print dahil ni diretso diri sa Barangay Kamalig. Sa among kwan diri, dako na jud kayong kausaban tungod aning suga nga dili na may maglisod o kanang mangitag ice kay di na may mamalit dito sa Pikas. Dako jud kayo mong kalipay sa 4 ka barangay diri sa Sarangani nga nasugaan na jud siya. Ang mensahe lang nako sa Dasoreco,
salamat jud kayo. Dugay na jud namo ning gipangandoy. Ako isip barangay official, barangay kagawad pa ko ani sa una ma'am. O sa pagkakapitan ako, mahuman na ako akong term. Salamat kay sa Dosorico, nabot na jud among pangandoy. Nang tuman na jud, nananajoy suga. Ang padre de pamilya na si Daniel Alonso ay araw-araw nagsisikap na manghuli ng isda para may maihain sa kanyang pamilya. Kinakailangan niyang pumalaot araw-araw at doon ay umaasa siyang marami ang kanyang mahuhuli upang sapat ang makain ng kanyang pamilya. Ako dahil si Daniel Alonso, akong asawa si Leticia Alonso, among apo si Ria Cassandra, nga nagpuyo diri sa barangay Kamalig. Ako ang pangando sa mong kinabuhi nga mausab na akong bangka, magdako rin siya kay para aron maka-abot pa ko dito sa layo. Kay kung balon mo na akong bangka, mamurag kapigado kayo. Dugay mo rin nagpuyo, pero nagpasalamat mi sa Dosorico kay natagaan mi dakong kahayag diri sa among lugar. Ug dili na pa may maglisod ma'am sa pagpalit og ice kay usahay mo ato pa may mabyas mo gasto pa kita isa ka litro kay aron dal urab ito sa laod ang ice para mo isda dili magbaho nya mo nang dako kayong salamat sa Dosorico kay tagaan mi nagkahayag. Katuwang ni Daniel ang kanyang asawang si Leticia na araw-araw ring lumalayag ng 20 minuto patungo sa Balot Island o mas kilala ng mga lokal bilang Mabias upang gampanan ang kanyang trabaho bilang manikurista. Sayo sa buntag, pagmata, magtigang o kanon, tapos para makalakaw siya managat. Ako pod, mulakaw na pod ko para maglimpyo kuko, para pangdugang sa amo ang panginanglanon. Sa pagdating ng kuryente sa pamilya Alonso, mas kampante na si Aling Leticia na magkaroon ng mga customers sa kanilang barangay at maibsan ang takot sa malalaking alon na sumasalubong tuwing siya ay naglalayag. Murag bintaha na ron nga naana may suga kay matabang-tabangan na nga mo ang panginanglanon unya. Pwede na pod ko diri magkuan, maglimpyo ana sa amo ang atibok nga pamilya kay naingani ang amo ang sitwasyon diri. Dili na may magkalisod sa amo ang panugaon, dili na may maggas, dili na may magkrudo ana. Ug hangtod karon dako jud kayo magpasalamat labi na kamo nga nag-adto diri, nagsikripisyo para sa inyong makataw-an ug mabuo na ang amo ang pagsalig sa inyo. Hindi lamang sa mga tahanan, kundi maging sa espiritual na sentro ng komunidad. Ang kuryente ay nagbibigay ng bagong sigla. Mula sa Barangay Kamalig, tinahak ng ating mga kawani ang Barangay Laker gamit ang motorsiklo. At doon ay nakita natin na kahit sa napakalayong lugar ay may maayos at sementadong daan. Ang munting komunidad ng Laker ay kinilala sa pagkakaroon ng malinis at magagandang corals. At dito ay napanayam natin si Pastor Sally na 3 taon nang nagsisilbi bilang tagapaglingkod ng kanilang ministro. Ang ako ang gusto nga mahitabo jud labi na sa simbahan is mapadaghan ang mga membro ug ang usa ni ana ang mga proyekto namo sa simbahan. Kaniadto man gud kay wala man may mga sama sa generator ug kakuhaan lagi ug maanindot nga suga. So karon ang mga young people dali na alang kanila ang pag-adtog simbahan samot na kung naanay kuryente ug kanang maka-practice na jud sila og maayo. So karon murag nindot na ang plastada nila ug ganahan na jud kay sila moadto sa simbahan. So ikuan ra nako nga naadyoy time nga murag kaisara usahay mo palong man siya pero mo balik man dayon. So ang ako ang masulti sa Dosorico family, salamat jud kaayo tungod kay imagine nimo sa kadako sa simbahan. Walay stable nga kuryente. Salamat sa inyong mga kinabuhi o
na pasugan ang tibuok Sarangani ingon man ang amo adri sa Laker. Salamat kaayo sa inyo ang kinabuhi. My prayer is gamiton pa mo sa Ginoo dili lamang dinhi o ang Ginoo pa o magpanalangin kaninyo. Ang elektrisidad ay hindi lamang nagbibigay ng ilaw. Ito ay nagbubukas ng mga bagong oportunidad. Ang mga bata ay maaari nang mag-aral ng mas matagal. Ang maliliit na negosyo ay maaaring umunlad dahil maaari na silang magbukas hanggang gabi. Ang komunikasyon ay napapadali. Naglalapit sa kanila sa mundo sa labas ng isla. Samantala, sa mas liblib na mga lugar ng Jose Abad Santos, kung saan ang paglalatag ng mga linya ng kuryente ay mas mahirap, ang solusyon ay natagpuan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng solar home system. Ang solar home system ay nagbibigay ng malinis at renewable energy sa mga pamilya na malayo sa grid o linya ng kuryente. Ang bawat tahanan ay nagkakaroon ng sariling pinagmumulan ng kuryente mula sa sikat ng araw. Nagbibigay ng ilaw at nagpapagana ng ilang maliliit na appliances. Sa Barangay Kamalyan, Jose Abad Santos, ang pagpapakilala ng solar home system ay naghatid ng liwanag sa mga tahanang dati lubog sa dilim. Posdik de apiedo dagkari dagit go RJ B Miranda amda di purok lamang Barangay Kamalyan edad go 42 anyos endad nga go 8 bato nda pia trabaho mi lo mag-uuma. Tulad ng ibang ina, hiling ni Aling RG na mapabuti ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Kaya naman, laking pasasalamat niya nang magkaroon ng ilaw ang kanilang munting tahanan na nooy gasera lamang ang gamit. Tapos nung dumating yung Dasoreko ngayon, nagpasalamat din kami, malaking pasalamat yun kasi yung mga anak ko pag nag-study, ano na yung mga assignment nila, magawa na nila. Pagkatapos, yun, magkain kami ng kahit kating gabi na, okay yung pagkain namin. Pero dati maagang maaga, kumakain na kami ng hapunan. Kasi nga walang ilaw. Kahit ganito lang kami, kahit mahirap, kahit wala kaming maayos na bahay. Yun lang ang pinapangarap ko, makapagtapos yung mga anak ko. Pinagtiyagaan namin kahit wala kaming mabuting hanap buhay. Konting farmer lang na hindi naman namin mabenta kasi konsumo lang, kinakain lang namin. Tapos yung mga anak ko nag-aaral kahit konting baon. Palagi kong sinasabi sa kanila, magsumikap kayo mag-aral para hindi kayo magaya sa amin. Nagsisilbing inspirasyon kay Aling RG ang kanyang anak na si Jelay. Ito'y dahil sa pagsusumikap nitong makatapos ng elementarya, kung saan siya ang nagkamit ng pinakamataas na marka. Kailangan pa namin mag-ano ng madaling araw para lang magawa nila yung assignment bago sila umalis. Kasi pag dating na sa bahay, gabi na. Hindi nila magawa kasi walang ilaw nga namin. Kaya gumising ako ng madaling araw, mga 5:30 or 6, ginagawa nila yung mga assignment bago sila umalis. Ang pagpapakilala ng solar home system ay hindi lamang nagbigay ng ilaw, kundi nagbigay rin ng bagong pag-asa at seguridad sa mga pamilya, kagaya ng pamilya Miranda. Minsan pinapagalitan namin kasi nga tanong ng tanong. Siyempre ako busy, maraming trabaho, parang wala na akong oras para mabigyan sila ng tinuturuan sila. Siyempre naman ako, hindi naman ako nakapagtapos, ma'am. Tapos hindi na magulo yung mga anak namin tuwing kumakain kasi walang ilaw. Kasi ano na yung bahay namin, ma'am. Maliwanag na po. Gusto ko po yung talagang kaya ng washing kasi yung paglalaba, hirap na hirap ako sa paglalaba nga, ma'am eh. Kaya yun lang pinapangarap ko na sana makaya din yung ng kuryente na magkaroon kami ng washing or kahit konting TV. Ang pagpapatuloy ng programang elektripikasyon ay nagpapakita ng inobasyon at dedikasyon ng Dasoreko na maglingkod sa lahat, anuman
at saan man ang kanilang lokasyon. Malaking pasalamat sa Dasoreco kasi yung mga nakaabot dito sa amin. Kahit nasa malayo kami, kahit nasa bundok kami, pero dumating din yung ang Dasoreco sa amin. Nagkapahalaga talaga na ipagpatuloy natin ang pagpapailaw ng ating mga komunidad dito sa Davao Occidental, lalo na sa mga malayong lugar. It is important to continue our advocacy for electrification, especially in the power plants of Davao Occidental, to give them sufficient light to our community, especially to our future generation. Kahit sa simpleng ilaw lang na dala ng solar home system, damang-dama na ng tribong Blaan ang pagbabago sa kanilang lugar. Lalo na ang oras ng pagtulog na dati napakaaga pa lang ay tahimik na sa purok glamang. Sayo yun, kay wa may suga. Sayo yun, kay ngit-ngit man. So dako kayo ang among pasalamat sa Dasoreco kay sila man po ang muhatag sa mua og kayuhan, kahayag sa mga katawhan diri sa Barangay Kamalyan kay kung wala ang Dasoreco, wala po may makakita sa mga suga ngayon ani. So dako kayo ang among pasalamat sa inyo taga Dasoreco kay kamo ang unang modala sa amo sa kalambuan sa among sityo sa Barangay Kamalyan. Sa ika-50 anibersaryo ng Dasoreco, ang kwento ng elektrifikasyon sa Sarangani Island at Jose Abad Santos ay isang testamento sa kanilang pangmatagalang pangako sa pagpapaunlad ng Davao Occidental. Ito ay isang pagdiriwang ng liwanag na kanilang dinala sa mga tahanan, ng pag-asa na kanilang itinanim sa mga komunidad, at ng pagbabago na kanilang pinasimulan sa buhay ng maraming Pilipino. Sa loob ng 50 taon, ang Dasoreco ay naging higit pa sa isang kooperatiba ng kuryente. Ito ay naging kasama sa pag-unlad at ang kanilang dedikasyon sa paglilingkod ay nagpapatuloy patungo sa mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. Ang liwanag ay dumating na. At sa pagdating nito, sumisibol ang bagong pag-asa sa dulo ng dagat.